Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang sambahin at papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa mga awit 126. Ito ang sinasabi: nang lingapin tayo ni Yahweh at sa Sion ay ibalik ang nangyaring kasaysayan parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, tunay na dakila. Ginawa ni Yahweh para sa kanila. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon nagdiriwang natutuwa. Kung paanong inuulan itong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, Yahweh, kami ay ibalik. Silang tumatangis habang nagsisitag pagtanim. Hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak. Dalay ani pagbalik. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat at mapagmahal, Ikaw ay napako doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid, mga kababayan, mga anak mo, Panginoon, sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Maraming mga nagkakasakit sa panahon ngayon tulad ng ubo, sipon, diarrhea, bronchonia, bronchitis at iba pa, Panginoon. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman at pagalingin mo sila, Panginoon. Amin ding nilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghanap buhay sa lansangan, na sila ingatan mo sa kanilang paghanap buhay. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin o bagyo ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, na sila ingatan mo sa kanilang pagsaka, o Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang mga hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, o Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, ito may lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na nag-aayos ng kanilang mga papilis upang maging legit ang kanilang paghahanap buhay, Panginoon. Tulungan mo sila at mailabas ang mga papilis na kailangan, Panginoon, upang sila, Panginoon,
ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang kapwa at sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ang Israel ay muling dumanas ng pagsubok, bunga ng kanilang mga kasalanan. Ang salmista ay nagpaalala na ang kabutihan ng Diyos ang muling nagbigay sa kanila ng pag-asa. Kanyang iginawad sa tao ang kanyang pag-iingat at pag-asa. Ang salmista ay nagbabanggit na ang biyaya ng Diyos ay tanda ng kanyang pag-iingat at patuloy na paggabay sa atin. Ang kakayanan ng Diyos na ipanumbalik ang buhay na masagana ay hindi natin masusukat. Maaring masunog ang isang kagubatan, ngunit muli itong manunumbalik sa maganda at luntiang kalagayan. Ang mga sugat at karamdaman ay maaaring maghilom at gumaling. Tanging ang Diyos ang makagagawa nito at ayon sa kanyang perpektong panahon. Maaaring magbigay ng Diyos ng liwanag at mabuting balita sa kabila ng trahedya. Kung makakaranas man tayo ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay laging kasama sa ating lakbayin. Ang magnanakaw ay trahedya. Ang kanyang pakay ay madilim at magpagwasak. Si Jesus ay pumarito upang magbigay ng buhay. Ang Panginoon ay ating kasama sa ating lakbayin at kailanman di tayo iiwan ni pababayaan man. Masagana ang buhay na kaloob ng Diyos, hindi buhay ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Mamuhay tayong may dalang pag-asa at kababaang loob. Ang aklat ng Isayas ay nangunguna sa mensahe sa kahalagahan sa aklat ng mga propeta. Dito inilalahad ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos na siyang umuugit ng kasaysayan. Hindi lamang ng Israel, kundi gayon din ang buong daigdig. Ang katarungan, katuwiran at kabanalan ng Diyos ang siyang maging batayan ng buhay at pananampalataya ng kanyang bayan upang sila'y iligtas at pagpapalain ni Yahweh. Binibigyan din dito na ang kasamaan at kasalanan ay di maaaring mapawi sa pamagitan ng huwad na pagsamba. Ang tanging pag-asa at dapat na pagtiwalaan ng tao ay ang Diyos lamang at hindi ang sariling kapangyarihan o kapangyarihan ng ibang bansa. Ang unang bahagi ng aklat ay naniniwalang ang angkan ni Haring David ang siyang gagamitin ni Yahweh upang baguhin at iligtas ang bayang Israel. Subalit, sa huling bahagi ng ang tagapagligtas ay inilalarawan bilang aliping nagdurusa o pinahihirapan. Ika nga, suffering servant. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay na iyong inialay para sa amin. Salamat sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin at muli mo kaming binigyan ng buhay, ng lakas at ng karunungan
upang kami, O Diyos, ay patuloy na maglilingkod sa inyo at sa aming kapwa. Maraming salamat, O Panginoon, sa pag-iingat mo. At sa araw na ito, aming ipinagkatiwala ang aming mga buhay. Dahil Ikaw, O Diyos, ang siyang may likha nito. Ikaw, O Diyos, ang siyang naggumawa nito, Panginoon. Kaya dalangin namin, O Diyos, na kami ingatan mo sa araw na ito sa aming mga trabaho, sa aming pagpasok sa opisina, sa aming pagpasok sa construction. Kami po ay ingatan mo na hindi kami mapahamak, maaksidente. Proteksyonan mo kami, Panginoon, sa buong maghapong ito. Ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa aming puso at isipan upang Ikaw, Panginoon, ang siyang magkontrol sa aming buhay upang hindi kami magkasala, hindi kami matukso, hindi kami magkaroon ng anumang mga kasalanan o makamundong pagnanasa dito sa mundo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus na iyong ipinadala upang kami tubusin sa mga aming kasalanan. Salamat, O Diyos, sa katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.